Kabanata 3241 hanggang Kabanata 3250. Kabanata 3241. Ang mapagtagong lalaking iyon ay tinanggal ang sumpa para sa iyong mga demonyo. Mukhang gumawa ka ng isang kasunduan sa kanya. Ngumisi ng malamig si Yehan at nagpatuloy, ang layunin ko sa pagdating dito ay talagang nais kong patunayan ang puntong ito, at ngayon ay may sagot na ako, ngunit sa tingin ko oras na para bayaran ang utang mula noong nakaraan. Bayaran ang utang? Yehan, sapat na ba kayong tatlo? Malamig ang tingin ng Prinsipe Baxia, lahat ng nangungunang mga batang makapangyarihan mula sa mga Yaozo at Mozo ay nagtitipon dito. Bagamat makapangyarihan si Yehan, kung nais mong bayaran ang utang sa kanila, hindi makakakuha ng kalamangan si Yehan. Nakalimutan mo ba ang isa pa? Ngumisi ng malamig si Yehan. Kasama ba rin ang hayop na nasa tabi mo? Muntik na siyang sumigaw ng malamig ang Prinsipe Baxia. Gayunpaman, nang matapos na magsalita ang Prinsipe Baxia, isang napakalakas na sigaw ang lumabas mula sa bibig ng ginintoang unicorn, at ang katawan ng kabilang partido ay naging isang ginintoang liwanag at tumakbo patungo sa kanya na parang isang ginintoang kidlat. Bumangga ito sa susunod na prinsipe. Ang boses na iyon ay may kasamang walang katapusang puwersa. Sa sandaling ito, ang mga batang makapangyarihan ng mga Yaozo dito ay naramdaman ang labis na kakilakilabot na puwersa. Bilang mga Yaozo, habang nakaharap ang higanti ng mga Yaozo na ang ginintoang unicorn, natural na mahirap para sa kanila na labanan ito, at ang pagsugpo ng mataas na antas na dugo ay nagpaiyak ng kanilang mga kaluluwa. Ito ay Kilin. Nagulat ang mga mata ni Wang Chuyi. Kanina pa lamang sila naaakit sa mga mata ni Yehan at kusang ibinaba ang pansin sa ginintoang halimaw na nasa tabi ni Yehan. Sa sandaling gumalaw ang halimaw, napansin ni Wang Chuyi ang ilang mga bakas. Boom! Sa isang iglap, wala pang panahong makareaksyon ang Prinsipe Baxia. Ang matutulis na mga kuko ng ginintoang unicorn ay mariing tumama sa dibdib ng Prinsipe Baxia. Ang lakas ng kukong iyon ay tumagos agad sa dibdib ng Prinsipe Baxia, na nagpabagsak sa kabilang partido ng libu-libong metro paatros, at ang kukong iyon ay halos tumagos sa puso ng Prinsipe Baxia. Tumingin sila sa Prinsipe Baxia na lumipad pabalik na parang isang saranggola na naputol ang tali. Ang mga batang makapangyarihan ng mga Yaozo at Mozo ay lahat ay nagulat, at lahat sila ay tumingin sa eksenang ito na hindi makapaniwala. Ang tunay na katawan ng Prinsipe Baxia ay ang Golden Crow, na may hindi kapani-pani walang pisikal na katawan, ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng mga kuko ng ginintoang halimaw, halos nitong pinatay ang kabilang partido, at ang Prinsipe Baxia ay ganap na walang lakas para labanan ito. Ang pagkamangha, malalim na pagkamangha ay dumaan sa mga puso ng mga batang makapangyarihan mula sa mga Yaozo at Mozo. Kahit na ang puso ni Wang Chuyi ay mabilis na pumipitik. Kailan pa naging kasama ni Yehan ang ganitong kakilakilabot na unicorn? Lubos din na nagulat si Yeqing at ang monghe na si Chanka. Bagamat alam nilang napakalakas ng pamilyang Kilin, at ang Kilin na pinasakay ni Yehan ay tiyak na isang malaking tulong, hindi pa rin nila inakala na ang Kilin na pinasakay ni Yehan ay ganito kalakas. Sa isang galaw lamang, isang hindi kapani-pani walang tauhan ang napinsalang husto. Tiningnan ni Yehan ang eksena na may ngisi. Siya mismo ang nakasubok ng lakas ng ginintoang unicorn. Kahit na siya ay nakakaramdam ng napakalaking puwersa habang nakaharap ang ginintoang unicorn. Lubos na nainas ito, kung hindi sinabi ni Yehan sa ginintoang unicorn sa pamamagitan ng kontrata na iligtas ang buhay ng prinsipe, baka napunta na ngayon sa impyerno ang prinsipe. Ito ay isang unicorn, at hindi ito isang karaniwang unicorn. Nagulat ang mga puso ng mga batang makapangyarihan ng mga Yaozo, at tumingin sila sa ginintoang unicorn na umaangal patungo sa langit. Bilang mga Yaozo, alam nila ang pinakamakapangyarihang mga lahi sa mga Yaozo, at ang pamilyang Kilin ay isa sa mga ito. Ang huling panahon ay ganap nang nawala na, kaya hindi nila nakilala agad ang ginintoang unicorn. Sinaunang ginintoang unicorn. Pikit mata si Wang Chuyi. Bilang isang higanti ng mga demonyo, maraming sinaunang at makabagong mga aklat ang binasa ni Wang Chuyi. Mabilis niyang nakita ang pinagmulan ng ginintoang unicorn, ngunit dahil alam niya ang pinagmulan ng ginintoang unicorn, lalong nagulat si Wang Chuyi. Ang ginintoang unicorn, iyon ay ang pamilyang hari ng mga unicorn, hindi malamang na magkaroon ng isa sa loob ng libu-libong taon, ngunit sa mga susunod na henerasyon kung saan halos mawala na ang pamilyang Kilin, lumitaw ang isang ginintoang unicorn, at sumunod pa ito sa tabi ni Yehan, ang kanilang mortal na kaaway. Bigat ang loob ni Wang Chuyi. Mahirap nang harapin si Yehan, at ngayon ay may isang napakalakas na ginintoang unicorn na kasama si Yehan, na ginawang lalong mahirap na harapin siya. Wang Chuyi, ikaw na ang susunod. Bigla, nang bigat ang loob ni Wang Chuyi,
ang tingin ni Yehan ay nakatutok na kay Wang Chuyi, at nang walang utos mula kay Yehan, ang ginintoang unicorn na umaangal patungo sa langit ay tumakbo ulit patungo kay Wang Chuyi. Nakita ito ni Wang Chuyi at mabilis na umatras, siyam na espada ng demonyo, pagsasama-sama ng siyam na espada. Sa isang iglap, ang siyam na mga sandata ng sinaunang emperador ay naging isang makapangyarihang espada na tumutusok sa langit, at galit na bumaril patungo sa ginintoang unicorn. Sa harap ng depensa nito, hindi ito maaaring masaktan. Roar! Ang kakilakilabot na ginintoang liwanag ay lumaki ng walang katapusan sa harap ni Wang Chuyi na mabilis na umaatres. Ang ginintoang matutulis na mga kuko ay mariing bumagsak sa katawan ni Wang Chuyi. May isang kaluskos, ang kakilakilabot na lakas ay agad na pumigas sa dibdib ni Wang Chuyi. Lahat ay bumagsak sa ilalim ng pagsalakay, maraming dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig, ang katawan ni Wang Chuyi ay direktang bumagsak sa lupa na lumikha ng isang malalim na hukay na may lapad na 100 metro, ang lupa ay nanginginig at ang mga bundok ay nanginginig. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, at kahit na ang mga batang makapangyarihan ng mga lahi ng mga halimaw at mga demonyo sa walang hanggan na ito ay hindi nakareaksyon. Ang dalawang hindi kapani-pani walang tauhan ay nakaharap ang ginintoang unicorn at walang lakas para ipaglaban ang sarili. Pareho silang napinsalang husto. Napakalakas ng ginintoang unicorn na ito. Kabanata 3242. Nagulat si Ye Qing, ang ganitong lakas na unicorn ay mas malakas pa kaysa kay Yehan. Kahit naharapin ni Yehan ang dalawang hindi kapani-pani walang tauhan ng sabay-sabay, hindi niya may pagbibigay na mapapinsala niya ang dalawang tauhang iyon sa loob ng dalawang galaw. Siyempre, nang utusan ni Yehan ang ginintoang unicorn na kumilos, iniutos na niya itong huwag kunin ang buhay ng Prinsipe Baxia at ni Wang Chuyi. Hindi pa pwedeng mamatay ang dalawang taong ito ngayon, at kahit na mamatay sila, hindi dapat sa kamay ni Yehan. Hehe, ang unang prinsipe ng mga demonyo, isang higanti ng mga demonyo, sikat sa buong mundo. Hindi ko inakala na napakadaling talunin siya. Sa ibabaw ng walang hanggan, ngumiti ng mahinahon si Yehan, at ang ginintoang unicorn na kumilos ay katumbas ng paghampas sa prinsipe at kay Wang Chuyi sa ilalim ng kalupitan. Higanti. Sa sandaling ito, ang mga batang makapangyarihan ng mga demonyo at mga batang makapangyarihan ng mga yaozo sa paligid ay napagtanto na, at ang tunog ng pagtusok ay narinig sa buong mundo. Silang lahat ay inilayo ang kanilang sarili at protektado na sila ng kanilang sariling mga sandata o kasanayan. Ang lakas ng ginintoang unicorn kanina ay talagang nagulat ng lubos sila. Ang Prinsipe Baxia at si Wang Chuyi ay napinsalang husto. Ang lahat ng iyon ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Hindi na magkakaroon ng lakas ng loob ang mga batang makapangyarihan na hamanin siya pa. Hindi ka dapat, bilang isang halimaw na unicorn, paano ka makakatulong sa isang tao para harapin ang iyong kaparehong lahi. Napakasakit ng nararamdaman ng Prinsipe Baxia, puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Ang maruruming sugat sa kanyang dibdib ay halos napatay sa kanya, at kakailanganin niya ng ilang oras para ganap na gumaling mula sa ganitong matinding pinsala, kahit na mayroon siyang malakas na pinagmulang background. Roar! Ang ginintoang unicorn ay umaangal patungo sa langit at tiningnan ang prinsipe na may paghamak. Bilang isang marangal na ginintoang unicorn, hindi niya ipapansin ang mga mababang antas na kamag-anak na ito. Oo, sa mga mata ng ginintoang unicorn, ang prinsipe na ang tunay na katawan ay ang Golden Crow ay isang mababang uri ng lahi. Napakasama rin ng mukha ni Wang Chuyi. Ang kakaibahan ng ginintoang unicorn ay lampas sa kanyang inaasahan. Kung talagang kailangang harapin ang ginintoang unicorn, tanging kapag sama-sama silang lumaban ang apat na hindi kapani-pani walang tauhan ay maaari itong mangyari. Gayunpaman, kung ang apat ay haharapin ang ginintoang unicorn, sino naman ang haharap kay Yehan? Dalawa, mukhang tadhana na kayong mawawala ng kalamangan sa lungsod ng tadhana na ito. Pinapayo ko kayong ibigay na lang ang ideyang gamitin ang Magic Arm. Sa pagkakataong ito, kinokolekta ko lang ng kaunting interes. Sa susunod na pagkakataon, baka hindi na ito kasing dali, dapat ninyong malinaw na maintindihan na hindi mahirap para sa akin, si Yehan, na kunin ang inyong mga buhay, kaya mas mabuting huwag ninyong pilitin akong kunin ang inyong mga ulo. Tiningnan ni Yehan ang Prinsipe Baxia at si Wang Chuyi na may malamig na mukha. Ang pagpapahirap sa dalawang taong ito ay nakamit na ang layunin ni Yehan. Ang pagpatay, hindi muna papatayin ni Yehan ang Prinsipe Baxia at si Wang Chuyi sa ngayon. Hindi kayang tiisin ng lungsod ng tadhana kung mangyayari iyon. Matapos mapahina ang Prinsipe Baxia at si Wang Chuyi, hindi na magkakaroon ng lakas ng loob ang unang emperador at si Kang Tianzan na kumilos ng basta-basta. Sa ganitong paraan, malaki nang mababawasan ang panganib na haharapin ni Yehan habang naghahanap ng mga hindi alam na lugar. Siyempre,
Sa sandaling pumasok ng malaki ang kapangyarihan ng apat na angkan sa ikalimang lugar, magkakaroon pa rin ng pressure sa panig ni Yehan. Sa loob ng 3 araw, kailangan pa ring pumasok ni Yehan sa ika-6 na lugar. Hindi magbabago si Yehan sa puntong ito. Kung mas mabagal ang bilis ng mga malalaking lahi, mas mahihirapan silang makasunod kina Yehan. Higit pa rito, ang hindi alam na lupain na gusto ni Yehan ay nasa susunod na ilang lugar. Pinakamabuting mahanap na lahat ng hindi alam na lupain sa unang bahagi ng lugar. Pigilan at pigilan ang bilis ng apat na pamilya. Yehan, ang pagkain ng labis ng mag-isa ay makakasira ng iyong tiyan. Malungkot ang mukha ni Wang Chui, at muling siya ay napahamak, na nagpamake sa kanya ng mas malaking pressure para harapin si Yehan. Huwag kang mag-alala tungkol doon, malaki ang aking gana, ngunit napakabuti ng aking tiyan at mabilis akong makadigest. Ngumiti si Yehan at kumaway ng kamay sa ilalim ng masasamang tingin ng mga batang makapangyarihan ng mga halimaw at demonyo. Dalawa, tandaan ninyo ang sinabi ko, aalis na kami. Nakita nilang umalis si Yehan kasama ang 2 babae at isang hayop, hindi nagkaroon ng lakas ng loob ang mga demonyo at halimaw na pilitin siyang manatili. Bukod sa iba pa, ang napakalakas na unicorn na iyon ay isang bundok na hindi nila kayang lampasan. Hindi ka dapat, bakit lagi na lang sa kanya napupunta ang mga benepisyo? May kagalakan at sama ng loob ang mukha ng prinsipe, kahit pa ang gininto ang unicorn ay naging tagasunod ng kalaban, iyon ang pinakamakapangyarihang lahi ng mga halimaw, bakit siya sumusunod sa isang tao? Medyo nakapikit ang mga mata ni Wang Chui, at ang pakiramdam ng kawalan ng lakas sa kanyang puso ay lalong lumalakas. Sa tuwing nakakaharap siya kay Yehan, palagi siyang nagdudulot ng malakas na pagkakataong mag-ulat. Kuwit-kuwit, talagang nararapat kang tawaging sinaunang gininto ang unicorn. Sa ibabaw ng walang hanggan, madalas na tumitingin ang mga mata ng monghe na si Chanka sa gininto ang unicorn na nasa tabi ni Yehan, at sa kanyang magagandang mga mata ay paminsan-minsan na may kislap ng kagalakan. Nakita ito ni Yehan at nag-ikot ng mga mata bago nagsalita, ang maliit na bagay na ito ay may nais ng may-ari. Huwag kang gumawa ng anumang plano tungkol dito, banal na dalaga. Narinig ito at isinandal ang mga kamay ang monghe na si Chanka at nagsalita, nakakamalito po kayo, benepisyaryong Ye. Siyempre namang hindi ko kukunin ang bagay na hindi sa akin, at ang pagdating ng unicorn sa mundo ay isang magandang tanda. Ang pagpili ng unicorn ng kanyang may-ari ay tiyak na isang kahangahangang tao. Dahil pinili ka niya, sa pagmamataas ng kilin, tiyak na hindi na siya pipili ng pangalawang may-ari. Narinig ito at nagsalita si Ye Qing, naririnig ko na may isang banal na demonyo sa Budismo na nagsilbi sa sinaunang Buddha sa buong buhay niya at kilala bilang ang unang tagapagtanggol ng Budismo. Hindi ko alam kung alin ang mas malakas, ang unang tagapagtanggol o ang gininto ang unicorn. Gininto ang pakpak na rock. Kabanata 3243. Biglang nagsalita si Yehan ng 4 na salita. Narinig na ni Yehan ang tungkol sa unang tagapagtanggol ng Budismo. Sinasabing ang kabilang partido ay kayang takpan ang kalahati ng gitnang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang mga pakpak. Talagang isang napakalakas na nilalang siya. Narinig ito at nag-isip muna ang monghe na si Chanka bago nagsalita, sa kasalukuyan, syempre namang ang tagapagtanggol na daping ang una, ngunit sa hinaharap, baka, kahit pa ang tagapagtanggol na daping ay hindi makakapantay sa gininto ang unicorn. Narinig ang mga salita ng monghe na si Chanka, ang gininto ang unicorn ay itaas ang ulo at umaangal patungo sa langit na may pagmamalaki. Iyong maliit na pasaway, sinasabi pa na mataba ka, at ikaw pa ay humihinga pa ng malalim. Pagsisisi ni Yehan na may ngiti, pagkatapos ay bigla siyang kumuha ng Soul Jade Sleep, tiningnan ang impormasyon sa loob nito, at ngumiti nang nagsalita, pero na, may isa pang hindi alam na lupain ang natagpuan, at sa susunod na araw, papasok na tayo sa ika-6 na lugar. Umalis na sina Yehan at iba pa. Sa sandaling ito, sa lungsod kung saan pansamantalang naninirahan ang mga Yaozo at Mozo, dumating din sina Kang Tianzan at ang unang emperador isa-isa, ngunit nang makita nila ang napinsalang husto na prinsipe Baxia at si Wang Chui, nagulat sina Kang Tianzan at ang unang emperador. Siya, narito na ba? Sumimangot si Kang Tianzang. Ang prinsipe Baxia at si Wang Chui ay napinsalang husto, paano sila nagkasama-sama para harapin si Yehan? Si Yehan lamang ang makakapagpahina sa kanila ng ganito sa ika-5 lugar. Dumating nga siya, ngunit hindi siya ang pumapatay. Huminga ng malalim si Wang Chui. Kung ikukumpara sa malungkot na mukha ng prinsipe Baxia, mas malalim ang kanyang pag-iisip. Sino ito? Parang espada ang tingin ng unang emperador. Bukod kay Yehan, sino pa ang may kakayahang gawin ito? Ito ay isang sinaunang gininto ang unicorn, at mukhang napasakay na niya ito. May pakiramdam ng kawalan ng lakas si Wang Chui. May kasama si Yehan na napakalakas na gininto ang unicorn, sino pa ang makakaharap sa kanya?
Narinig ito at nagulat sina unang emperador at Kang Tianzan. Ang isang ginintoang unicorn ay nakapagpahina ng dalawang hindi kapani-paniwalang tauhang sina Prinsipe Baxia at Wang Chui. Mukhang lalong magiging mahirap para sa atin na harapin siya. Sumimangot si Kang Tianzo. May kasama si Yehan na napakalakas na sinaunang ginintoang unicorn, at hindi ito magandang balita para sa kanila. May kislap na lumitaw sa mga mata ng unang emperador na parang espada, gayunpaman, hindi pa tayo tapos na. May isang tao na maaaring tumulong sa atin. Habang ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay nagpaplano kung paano haharapin si Yehan, nakarating na sina Yehan kasama sina Ye Qing, monghe na si Zenjia, at ang ginintoang unicorn sa lokasyon ng hindi alam na lupain. Sa ikalimang lugar, natagpuan na ng pangkat ni Yehan ang tatlong hindi alam na lupain. Sa kasalukuyan, ang hindi alam na lupain na ito ay natagpuan ng mga general ng mga hari ng langit ng Tianlong. Matatagpuan ito sa isang walang katapusang patlang ng yelo. Napakababa ng temperatura dito, at ang nakakapunit na malamig na hangin sa hangin ay parang kutsilyo. Nang sila ay nasa lupain na, tahimik silang naghihintay sina Shaben, Linchi at iba pa. Nakita nilang darating na sina Yehan at iba pa, sinalubong sila ni Shaben, Linchi at iba pa. Matagal silang naghanap sa patlang ng yelong ito bago natagpuan ang hindi alam na lupain na ito. Boss, napakabagal ng iyong bilis, walang mabuting bagay dito, ayaw kong manatili sa napakalamig na lugar na ito. Reklamo ni Leng Shuya. Ang nakakapunit na malamig na hangin dito ay nakakapagpalamig kahit pa sa isang banal na hari. Uy, boss, bakit may ganitong nilalang sa tabi mo? Kuryosong tumingin si Lin Chi sa ginintoang unicorn, na nakuha ang pansin ni Leng Shuya at iba pa dito. Nakita ito at umaangal patungo sa langit ang ginintoang unicorn para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti si Yehan at nagsalita, huwag ninyong maliitin ang nilalang na ito. Hindi ko rin kayang pigilan ito kung magiging seryoso ito. Kirin. Itinaas ni Leng Shuya ang ulo at tumingin kay Yehan na may maraming emosyon sa kanyang mukha, boss, ang maliit na bagay na ito ay talagang isang unicorn, saan mo nakuha ang ganitong magandang bagay? Narinig ito at nagulat sina Abi Heavenly King, Ao Watchang at iba pa. May alam din sila tungkol sa mga tala tungkol sa kilin. Kilin, bakit hindi ito mukhang ang mga unicorn na binanggit sa mga alamat? May pagdududa si Lin Chi. Talaga bang napakalakas ng unicorn na ito? Iyon ay dahil kayo ay walang alam. Ito ay isang bihira na produkto ng pamilyang unicorn. Ang ginintoang unicorn ay hindi pa nakikita sa loob ng libu-libong taon. Sobrang naiinggit si Leng Shuya. Talagang maraming alam ang nilalang na ito. Kung hindi siya nasa tabi ni Yehan, baka sinusubukan na niyang kunin ang ginintoang unicorn sa pamamagitan ng mga laruan o pandaraya. Nagsalita si Yehan, mahaba ang kwento nito, pero na, dalhin ninyo ako para makita ang hindi alam na lupain na ninyong natagpuan. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Lin Chi at iba pa, dumating si Yehan sa isang yelong kuweba. Sa pasukan ng yelong kuweba, may isang patong ng malakas na hadlang para pigilan ang mga dayuhan na pumasok. Sinulyapan ni Yehan ang pasukan ng yelong kuweba, pagkatapos ay tumingin siya sa langit sa kanyang likuran. Alam ni Yehan na tiyak na may mga tao mula sa apat na angkan na lihim na nanunood dito, ngunit ngayon ay napinsalang husto na ng ginintoang unicorn sina Wang Chui at Baxia. Hindi maaaring lumitaw dito ang natitirang unang emperador at Kang Tianzan. Bukod pa rito, narito sina Yehan at ang ginintoang unicorn. Kahit na magkasama pa silang lumitaw ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan, imposibleng makuha nila ang hindi alam na lupain. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nagtipon sa paligid. Matapos gamitin ni Yehan ang braso ng mga Diyos at demonyo para buksan ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng hadlang, pumasok sina Lin Chi at iba pa sa yelong kuweba na may masayang mukha. Anong uri ng mga bagay o mana ang makukuha nila sa loob ay depende sa kanilang sariling swerte. Rumble. Ano ang ingay na iyon? Kabanata 3244. Sa sandaling ito, sa patlang ng yelo, malalakas na galaw ang nagmula sa makapal na ibabaw ng yelo, na nakuha ang pansin ni Yehan at iba pa. Parang hindi ito labanan ang naririnig ko. Sabi ni Ye Qing. Sinulyapan ni Yehan ang yelong kuweba kung saan pumasok sina Lin Chi at iba pa, pagkatapos ay nagsalita, tingnan natin. Agad na pumunta ang tatlong tao at isang hayop patungo sa direksyon kung saan nagmumula ang ingay. Ngayong pumasok na sina Lin Chi at iba pa sa isang hindi alam na lupain, hindi na nag-aalala si Yehan tungkol sa kanilang kaligtasan. Hindi nagtagal, lumipad ang tatlong tao at isang hayop sa ibabaw ng patlang ng yelo ng halos 100 milya, at isang malaking bahagi ng patlang ng yelo na gumuho ang agad na nakita nila.
Ang eksena ay labis na kahanga-hanga, ang patlang ng yelo sa loob ng libu-libong metro ay gumuho, parang naranasan ito ng isang kakila-kilabot na lindol. Gayunpaman, sa gitna ng gumuhong patlang ng yelo, isang palasyo ng yelo ang nakatayo ng mag-isa at medyo buo pa rin. Kahit pa ang kakila-kilabot na pagyanig kanina ay hindi napatayog ang palasyo ng yelo. May palasyo ng yelo dito. Hindi man lang ito natutunaw, at ang paligid ng palasyo ng yelo ay gumuho na. Tanging ang palasyong ito ang nanatili. May kakaiba ba dito? Lumapit pa si Monghe na si Zenjia, na naghahandang lumapit sa palasyo ng yelo, ngunit hinaila siya pabalik ni Yehan at nagsalita, "Sandali, may lumalabas mula sa loob." Narinig ito at sabay na tumingin sina Monghe na si Zenjia at si Yeching sa palasyo ng yelo. Sa sandaling ito, habang sila ay nakatingin, sa pasukan ng palasyo ng yelo, isang babae na nakasuot ng isang transparenteng damit na gawa sa yelo, ay dahan-daang lumabas mula roon. Ang kabilang partido ay nakasuot ng isang payak na damit na gawa sa yelo at isang korona ng yelo, puno ng kabanalan. Ang mukha niya ay walang emosyon, parang tinataboy ang mga tao ng libu-libong metro, ngunit ang kanyang magandang mukha ay parang pamilyar kay Yehan, ngunit mukhang mas mature ang mukha nito. Kung titingnan ng mabuti, hindi ba ito ang mature na bersyon ni Ziyi? Sa isang iglap, habang sina Yehan at iba pa ay nakatingin sa hindi kapani-paniwalang magandang babae na lumabas mula sa palasyo ng yelo, biglang nagbago ang taong kanilang tinitingnan. Ang hindi kapani-paniwalang magandang babae na nakasuot ng may kulay na damit na gawa sa yelo at korona ng yelo ay nawala, at ang lumitaw sa harap ni Yehan at iba pa ay ang damit na lilang pamilyar sa kanilang lahat. Parang ilusyon lang ang eksenang kanilang nakita kanina. Sa sandaling ito, natunaw ang palasyo ng yelo, naging mga patong ng kortina ng tubig, at sa huli ay ganap na nawala sa patlang ng yelo. Nakita ito at lumapit sila kay Yehan at iba pa, babae. Nandito na kayo. Sinulyapan ni Ziyi ang tatlo, tumigil ang kanyang tingin sa ginintoang unicorn ng ilang sandali na parang nagulat, at sa huli ay tumingin kay Yehan, umangat ng balikat at nagsalita, "Dahil narito na kayo, hindi na ako maghahanap pa sa inyo, aalis na ako." Aalis. Sumimangot si Yehan. Umangat ng balikat si Ziyi at nagsalita, "Oo, aalis na ako. Nakita ko na ang lahat ng hinahanap ko, at hindi na ako makakasama sa inyo sa susunod na bahagi ng daan. Ito ay ang lungsod ng tadhana, saan ka pa pupunta?" Tanong ni Yeching na may pagkamausisa. "Ang singsing ng tadhana sa aking katawan ay sapat na para makaalis ako sa lungsod ng tadhana." Tumitingin si Ziyi kay Yehan at nagsalita, "Alam mo ang dahilan kung bakit ako pumasok sa lungsod ng tadhana, at ngayon ay nakita ko na ang lahat ng dapat kong hanapin, kaya natural na hindi na ako makakapag-aksaya pa ng oras dito, at may mga dahilan ako kung bakit kailangan kong umalis, ngunit hindi ko maipapaliwanag sa inyo." Itinikhim ni Ziyi ang kanyang ulo at tumingin kay Yehan na may kakaibang ngiti. Ang ngiti sa kanyang madilim na mga mata ay parang kumakatawan sa maraming bagay, ngunit wala nang ibang iniisip si Yehan sa sandaling iyon. Narinig na biglang aalis si Ziyi, medyo nabigla si Yehan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ganitong pakiramdam. "Maaari bang, huwag ka munang umalis?" Pilit na ngumiti si Yehan. "Hindi ko magagawa." Umiiling si Ziyi, pagkatapos ay kumaway kay Yehan at naglakad sa ibabaw ng walang hanggan, palam. "Babae." Parang may nakabara sa dibdib ni Yehan. Tumingin siya sa likuran ng taong malapit nang mawala, binuksan niya ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at sa huli ay nabigyan na lamang siya ng lakas na tanungin, "May pagkakataon pa ba tayong magkita muli? Tingnan na lang natin ang kaloob ng Diyos. Ang ilang tao ay hindi dapat lumitaw, at ang ilang bagay ay hindi dapat hawakan. Ngunit dapat kong pasalamatan ka dahil pinaintindi mo sa akin ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na palaging binabaliwala ng mga tao." Ang figurang naka-purpling damit ay lumalakad ng mas malayo sa patlang ng yelo hanggang sa ganap na mawala sa walang hanggan na ito. Hindi lumingon si Yehan. Naramdaman niya na ang figurang naka-purpling damit, sa kanyang mga salitang parang walang iniisip at mahinahon, ay may dalang bigat, pagkat bushi, ngunit mayroon din namang determinasyon. Kapag nagpa siya na, hindi na magbabago. Sa tingin mo ba ay aalis siya sa lungsod ng tadhana sa pamamagitan ng dambana ng tadhana? Nagulat ang magagandang mata ng Monghe na si Chanjia. Ngayon niya lang nalaman ito, ngunit talaga bang makakalaya siya sa pamamagitan ng dambana ng tadhana? Tumingin si Yeching sa likuran ng lalaki sa kanyang harapan at napabuntong hininga sa loob ng kanyang puso. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kalungkutan na nagmumula sa lalaking nasa kanyang harapan. Marahil, nasanay na ang lalaking ito sa pagkakaroon ng figurang naka-purpling damit, at nang makita itong umalis, hindi niya maipamahinga agad ang sarili. Kabanata 3245. O baka may iba pang emosyon na kasangkot. Tara na.
Hindi maraming sinabi si Yehan at diretso nang umalis. Ang biglaang pagpili ni Ziyi na umalis ay talagang nagdulot sa kanya ng maraming emosyon, ngunit maraming bagay na hindi niya maiparating. Hindi nagtanong si Yeching at tahimik na sumunod sa lalaking ito. Si Yeching na mahinahon at parang isang mabuting asawa ay palaging ganito. Siya lamang ang pinakamiintindihin at hindi kailanman nagrereklamo kay Yehan. Siyempre, bagamat ang biglaang pag-alis ni Ziyi ay nagdulot ng kaunting hindi kaginhawaan kay Yehan, nanatili siyang makatwiran sa lahat ng oras. Matapos umalis sa patlang ng yelo, nagpasya na si Yehan na ipag-utos sa lahat ng naghahanap ng mga hindi alam na lupain na simulan ng maghanda para pumasok sa ika-6 na lugar. Sa hinaharap, lalong dadami ang mga tao mula sa 4 na angkan na papasok sa ika-5 lugar, at kung patuloy silang mananatili dito, maaaring magkaroon pa ng iba pang problema. Bagamat hindi natatakot si Yehan ngayon na magkasama-sama ang 4 na hindi kapani-paniwalang tauhan, kailangan niyang isipin ang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanya. Ang labanan sa ika-4 na lugar ay nagdulot ng pagkawala ng ilang kasapi sa pangkat ni Yehan. Sa isang malakihang labanan, maaaring magpatuloy ang pagkawala ng mga kasapi sa kanyang pangkat. Ngunit kung nais mong pumasok sa ika-6 na lugar, natural na kailangang pagbutihin ang iyong singsing ng buhay, at ang pinakamabilis na paraan para mapabuti ang singsing ng buhay ay sa pamamagitan ng pagkuha ng singsing ng buhay ng iba. Sa makatuwid, ang 4 na angkan na kasalukuyang sumusunod sa bawat pangkat ay naging pangunahing target ng pangkat ni Yehan. Kahit na hindi nila maipasok ang lahat ng naghahanap ng mga hindi alam na lupain sa ika-6 na lugar, kailangan pa rin nilang alisin ang mga ito. Maaari silang tumanggap ng gawain sa dambana ng tadhana, ngunit tungkol sa mga problema tulad ni Wang Chuyi, wala pang plano si Yehan sa ngayon. Hindi tanga si Wang Chuyi. Kapag may mangyari sa mga mata na nasa likuran ng bawat pangkat, tiyak na hulaan nila ang intensyon ni Yehan. Kaya sa kasalukuyang pansamantalang tahanan ni Wang Chuyi, tiyak na may grupo ng malalakas na puwersa doon. Kung pupuntahan nila ito para makipaglaban, magkakaroon din ng pagkawala ang mga puwersa ni Yehan. Iniisip mo pa rin ba siya? Sa dambana ng tadhana, lumapit si Yeching kay Yehan, itinikhim ang kanyang ulo at tumingin sa kanya bago nagtanong. Narinig ito at huminga ng malalim si Yehan bago nagsalita, hindi lang ako sanay bigla. Gaano nakatagal tayong nasa lungsod ng tadhana? Mga kalahating taon na rin. Sabi ni Yeching, walang piging sa mundo na hindi nagwawakas, at ang buhay ay kadalasan ay may paghihiwalay at pagkikita. Gayunpaman, hindi siya basta-basta, pareho sa ibabaw at sa lihim na nakatago sa kanyang puso. Alam naman ito ni Yehan. Sa sandaling lumabas si Ziyi mula sa palasyo ng yelo, alam na ni Yehan na ang lihim na nakatago sa puso ng kabilang partido, o ang kanyang pinagmulan ay unti-unting lumalabas na. Ang kanyang banal, mature, walang emosyon na hindi kapani-paniwalang anyo ay maaaring ang tunay na siya. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Yehan kung ano ang pinagmulan ni Ziyi. Ang kanyang katawan ay nakabalot pa rin ng isang patong ng usok. Ang ilang bagay ay malalaman mo lang kung kailan nararapat malaman. Kahit na hindi mo malaman, medyo sayang, ngunit ito pa rin ay isang magandang alaala. Napabuntong hininga si Yehan at tumingin sa listahan ng mga gawain, mga kalahating taon na rin, mukhang oras na para bilasan pa natin, pero na, at oras na ring maghanda para pumasok sa ika-6 na lugar. Pagkatapos noon, tumanggap ng gawain sina Yehan at ang 2 pa sa listahan ng mga gawain. Matapos nilang tapusin ang gawaing ito, makakapasok na sila sa ika-6 na lugar. Bagamat may malalakas na pagkakataon sa mga naunang lugar na ito, ang isip ni Yehan ay nasa mga huling lugar pa rin. Kailangan nilang bilasan. Ang lalaking ito ay talagang umatake sa ating mga tao. Mukhang nagmamadali siyang pumasok sa ika-6 na lugar. Sa lugar kung saan pansamantalang naninirahan ang 4 na hindi kapani-paniwalang tauhan, ang mga mata ng unang emperador na parang Diyos ay nagpakita ng malakas at matalim na tingin. Sa kasalukuyan, ang mga puwersa ng 4 na angkan na sumusunod sa bawat pangkat ni Yehan ay lahat ay inatake at pinatay. Alam ng unang emperador ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Yehan. Masyadong mabilis ang kanyang bilis, hindi namin siya masusundan. Kahit na sabihin mong nakipag-ugnayan ka na kay Yu Honghuang, ngunit si Wang Chuyi at si Baxia ay nasugatan pa rin at hindi namin kayang harapin siya. Sumimangot si Kang Tianzang. Kanina pa lamang silang pumasok sa ika-5 lugar, ngunit si Yehan ay naghahanda ng pumasok na sa ika-6 na lugar. Sa una, nakipag-ugnayan na ang unang emperador kay Yu Honghuang. Matapos talunin ni Yehan si Yu Honghuang sa huling labanan, napakalaki ng pagpapabuti ng kanyang kakayahan sa paglaban sa panahong ito, at nakakuha pa siya ng isang malakas na pagkakataon.
Ngunit kahit na sumang-ayon si Yu Honghuang na labanan si Ye Han kasama nila, sina Wang Chuyi at Baxia ay napinsalang husto ng gininto ang unicorn at nagpapagaling pa rin sa kanilang sariling mundo, kaya hindi nila kayang umatake kay Ye Han. Maliban na lamang kung gumaling na sina Wang Chuyi at Baxia at magdaragdag pa ng isang kakila-kilabot na si Yu Honghuang para harapin si Ye Han, saka pa sila makakaramdam ng kumpiyansa. Narinig ito at ngumisi ng malamig ang unang emperador at nagsalita. Gayunpaman, wala namang problema. Hayaan na silang mauna ngayong pagkakataon, at hihintayin namin sila sa ikapitong lugar. Narinig ko na sa ikalabindalawang lugar ng lungsod ng Tadhana, ang unang anim na lugar ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang mga sumusunod sa ika-anim na lugar. Bawat pagpasok sa isang bagong lugar ay labis na mahirap, hindi mahuhulaan, at lubhang mapanganib. Naniniwala akong mababawasan ang kanilang bilis. Nagsalita si Kang Tianzang, ngunit naisip mo na ba na ang panganib na kanilang haharapin ay haharapin din natin sa oras na iyon? Hindi ba't lalong magiging mahirap na harapin siya? Bukod dito, mayroon pa bang mas magandang paraan, mahal na Panginoon? Tumingin ng walang emosyon ang unang emperador kay Kang Tianzan at nagpatuloy, wala namang pagkakataon, kaya kailangan na lang nating maghintay. Ngunit bago iyon, kailangan nating panatilihin ang lihim na sandata ni Yu Honghuang. Hindi naman nakatagpo ng maraming hadlang sina Ye Han at iba pa sa pagpasok nila sa ika-anim na lugar ngayong pagkakataon. Maraming tao ang maayos na nakarating sa lugar na ito. Bawat pagpasok sa isang bagong lugar ay kumakatawan ng isang bagong pagkakataon at isang bagong simula. Sa kasalukuyan, matapos pumasok ang pangkat ni Ye Han sa ika-anim na lugar, natural na nagsimula silang maghanap ng mga bagong pagkakataong ito isa-isa. Matapos makarating si Ye Han sa ika-anim na lugar, sumunod naman ang gininto ang unicorn sa kanya. Sa kasalukuyan, wala pang mga tao mula sa apat na angkan na pumasok sa lugar na ito, kaya maraming pagkakataon ang naiwan para kina Ye Han at iba pa. Kabanata 3246. Siyempre, maraming pagkakataon, kaya hindi naman mababagal ang bilis. Bago pa pumasok ang mga tao mula sa apat na lahi sa ika-anim na lugar, habang mas maraming pagkakataon ang kanilang makukuha, mas malaki rin ang kanilang makukuhang bunga. Sa pagkakataong ito, hindi agad pumunta si Ye Han sa dambana ng tadhana para kunin ang gawain para sa pag-upgrade ng singsing ng buhay. Sa kasalukuyan, ang kanilang pangkat ang una nang pumasok sa ika-anim na lugar. Bago pa pumasok ang mga puwersa ng apat na lahi, hindi pa masyadong malaki ang panganib. Sa lakas ni Ye Qing at Ao Zishuan, basta't hindi sila makakatagpo ng taong mausisa tulad ni Wang Chuyi, kayang nilang harapin ito. Pagkatapos noon, nakahanap si Ye Han ng isang lihim na kuweba at pinagbantayan ng gininto ang unicorn ang labas nito, habang siya naman ay direktang nagsimula ng pagsasanay sa loob. Sa pagkakataong ito, plano ni Ye Han na pagbutihin ang kapangyarihan ng langit na kanyang kinokontrol. Kung maaari, gusto niyang alamin kung makakagawa siya ng banal na pagsubok na bumagsak. Sa isang iglap, kasabay ng pagsasanay ni Ye Han, ang makapangyarihang puwersa ng langit at lupa ay nagtipon sa bahaging ito ng mundo. Ang kapangyarihang iyon ng langit ay parang ulap na bumalot sa kuweba, na naging dahilan para ang gininto ang unicorn na nakahiga sa labas ng kuweba ay madalas na itaas ang ulo at tumingin sa langit. Ang pagpapabuti ng kapangyarihan ng langit na kinokontrol ay kailangang magkasundo sa kapangyarihan ng langit at lupa. Tanging kapag ang dalawa ay nagsama-sama ay maaari itong patuloy na lumakas, at kapag sapat ng lakas ang kapangyarihan ng langit na kinokontrol, maaari nitong maudyok ang pagdating ng banal na pagsubok. Sa ganitong paraan, nagsanay si Ye Han sa loob ng kuweba ng halos kalahating araw, ngunit ang kapangyarihan ng langit na kanyang kinokontrol ay kaunti lamang ang lumakas, hindi gaanong nadagdagan. Baka dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng langit na aking kinokontrol. Dahan daw ang binuksan ni Ye Han ang kanyang mga mata. Bagamat nasa semi-banal na larangan lamang siya, ang kapangyarihan ng langit na kanyang kinokontrol ay 10 beses pa kaysa sa karaniwang mga banal na hari. Mukhang medyo mahirap pang makapag-breakthrough agad patungo sa larangan ng banal na hari. Iniisip ito ni Ye Han, pagkatapos ay muling nagsimula siyang magsanay. Dahil mabagal ang bilis ng pagpapabuti ng kapangyarihan ng langit, napagpasyahan ni Ye Han na pagbutihin na lamang ang kanyang mga sining na pandigma. Ang pinakabanal na palad ng mga Yaozo na Qingtian ay hindi pa natutunan ni Ye Han. Kung matagumpay niyang matutunan ang Feng Tianindi, kahit papaumpisahan pa lamang, hindi maiisip ang lakas nito. Gayunpaman, ang mga sining na pandigma na ipinasa mula sa mga sinaunang banal na tao ay hindi naman madaling kontrolin. Hindi nagmamadali si Ye Han na makamit ito sa isang hakbang lamang, kundi unti-unti. Kung makakapagpatuloy siya ng isang hakbang pa, mas malapit na siya sa tagumpay.
Ang Feng Chanindi ay ang pinakamataas na sining na pandigma ng mga Yaozo, na naglalaman ng isang misteryosong diwa ng mga sining na pandigma ng mga Yaozo, na parang kailangang maunawaan mo ang mundo para makontrol ito. Sa isip ni Yehan, isang figure na napakamuho, matangkad, at puno ng lakas ay patuloy na nagre-rehearse ng palad na ito. Ito ay bumagsak mula sa langit, at sa ilalim ng palad na iyon, lahat ng mga bundok, ilog, at lupa sa ibaba ay nawasak, ang araw at buwan ay naging madilim, at ang langit ay lumubog sa kadiliman. Ang larawang ito na nananatili sa isip ni Yehan ay natural na naiwan noong siya ay tumatanggap ng mana mula sa pinakamataas na banal na Qingtian. Gayunpaman, kahit na ilang daang beses na niyang tiningnan ang parang karaniwang palad na ito, hindi pa rin niya makita ang kakaibahan nito. Parang simple lamang ito, ngunit sa totoo ay malalim at komplikado, pinasimple ang mga komplikadong bagay. Gayunpaman, hindi ito nawawalan ng pag-asa si Yehan. Patuloy niyang tinitingnan ang larawang ito ng paulit-ulit. Ano nga bang diwa ng mga sining na pandigma ito? Malalim na iniisip ni Yehan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa figure at sumigaw siya, bagalhin mo. Sa isang iglap, ang palad na bumagsak mula sa langit ay naging napakabagal, parang isang pelikulang binagalhan. Malinaw na naramdaman ni Yehan ang daanan ng palad na ito at ang hindi malinaw ngunit umaalog-alog na misteryosong kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Kapangyarihan ng dugo. Unti-unti, mula sa misteryosong kapangyarihan, naramdaman ni Yehan ang isang ritmo na nagmumula sa dugo, na kung saan ay ang pag-uugnayan sa kapangyarihan ng langit at lupa gamit ang sariling kapangyarihan ng dugo. Gamitin ang dugo para makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng langit at lupa at ipasok ito sa sariling katawan. Ang taong lumikha ng ganitong uri ng sining na pandigma noong una ay talagang isang henyo. Ngunit tanging ang malakas na pisikal na katawan ng mga Yaozo ang may lakas ng loob na gumamit ng dugo para makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng langit at lupa. Kung masyadong mahina ang iyong katawan, tiyak kang mapuputok ng kapangyarihan ng mundo na ito. Unti-unting naiintindihan ni Yehan, at agad na sumabog mula sa kanyang katawan ang mga alon ng makapangyarihang kapangyarihan ng dugo. Ang ugat ng dugong iyon ay parang nagmumula sa bawat selula na nakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng langit at lupa. Kung isang ordinaryong tao, kahit na makakuha man ng ganitong hanay ng mga sining na pandigma mula sa pinakamataas na banal na Qingtian, mahihirapan silang magsanay maliban na lamang kung sila ay mula sa mga Yaozo. Gayunpaman, iba si Yehan. Nagsanay siya ng mad-jihad body at napakalakas ng kanyang katawan. Hindi siya mapapantayan ng karamihan, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pinsalang maidudulot ng pagpasok ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Yehan na may isang bahid ng matapang na kapangyarihan mula sa paligid na nagtitipon patungo sa kanyang katawan, na nagsasama-sama sa kanyang mga ugat ng dugo at maging sa mga selula. Sa katawan ni Yehan, sa sandaling ipamalas niya ang palad na ito, patuloy na makakaakit ng kapangyarihan mula sa pagitan ng langit at lupa. Nagawa na. Lubos na tuwang-tuwa si Yehan, ngunit sa kasalukuyang kalagayan niya, imposibleng ganap na maipamalas ang lakas ng palad na ito. Bukod pa rito, sa kasalukuyang lakas ng kanyang katawan, hindi niya kayang tiisin ang malakihang kapangyarihan ng langit at lupa, maliban na lamang kung mapapabuti pa ang lakas ng kanyang katawan. Pagkatapos noon, huminto si Yehan sa pagsasanay at lumabas ng kuweba. Nakatayo siya sa walang hanggan at ibinagsak ang kanyang palad mula sa langit. Agad na nagtitipon ng parang baliw ang kapangyarihan mula sa pagitan ng langit at lupa, na naging dahilan para maramdaman ni Yehan na parang mapuputok ang kanyang mga braso. Isang labis na matapang na kapangyarihan ang malapit ng ilabas, ay silang langit at lupa. Boom! Sa isang iglap, ang kakilakilabot na bakas ng palad ay naging isang malaking kamay mula sa langit at galit na pumaslang patungo sa lupa. Ang lupa ay nanginginig at ang mga bundok ay umuugong, at isang alon ng pagkawasak ay kumalat sa lupa. Lahat ng bagay sa loob ng radius na 10,000 metro ay galit na nawasak. Isang kakilakilabot na bakas ng palad na may sukat na 10,000 metro ang lumitaw sa lupa. Kung titingnan mula sa itaas ng langit, ang bakas ng palad na ito ay parang iniwan ng isang higanti na may taas na 10,000 talampakan. Kabanata 3247. Napakalakas. Tumingin si Yehan sa lakas ng kanyang palad at nagulat ang kanyang puso. Ang lakas ng galaw na ito ay ganap na nalampasan ang kanyang dalawang lihim na sandata sa isang iglap, at ito pa lamang ang lakas na kayang ipamalas ni Yehan noong siya ay paumpisahan pa lamang. Sa hinaharap, kapag mas mapahusay pa ang kanyang pisikal na katawan, walang katapusan na lalago ang lakas ng galaw na ito. Sa sandaling ito, kahit pa ang gininto ang unicorn sa likuran ni Yehan ay umatras ng ilang hakbang dahil sa palad ni Yehan. Bagamat hindi ito natatakot kay Yehan sa kanyang lakas, sapat na ang lakas ng palad na ito para bantahin siya.
Talagang nararapat itong tawaging mga sining na pandigma na mana mula sa mga pinakabanal na tao noong unang panahon. Kahit pa ang paunang lakas nito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Tumingin si Yehan sa eksenang dulot ng kanyang palad at siya mismo ay humanga. Mayroon ng mahigit 10 uri ng mga sining na pandigma na mana mula sa unang panahon sa katawan ni Yehan, ngunit sa mga iyon, tanging ang lihim na code ng Arcan na ipinasa mula sa emperador lamang ang tunay niyang natutunan. Gayunpaman, ang lihim na code ng Arcan ay hindi itinuturing na tunay na klasikong aklat ng mga sining na pandigma, kundi isang paraan ng pagsasanay na nagbibigay sa kanya ng direksyon sa pagsasanay. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa code ng Arcan, maaaring pagsamahin ni Yehan ang kanyang sariling mga batas para bumuo ng isang makapangyarihang paraan ng pag-atake. Sa kasalukuyan, ang palad na ipinasa ng pinakamataas na banal na Qingtian ay ang unang hanay ng mga sinaunang sining na pandigma na tunay na natutunan ni Yehan. Ang ganitong lakas ay lubos na nagbigay kasiyahan kay Yehan. Hoy, marami namang nakuha itong mga taong ito. Sa sandaling ito, kinuha ni Yehan ang Soul Jade Slip at binasa ang impormasyon sa loob nito. Ang Xinwu Academy at Tiandao Mountain ay naghanap bawat isa ng hindi alam na lupain at naghihintay sa susi ni Yehan para buksan ito. Oras na para i-upgrade ang singsing ng buhay. Agad na pumunta si Yehan sa pinakamalapit na dambana ng tadhana, kumuha ng gawain na may 8 milyong puntos para sa singsing ng buhay, at umalis na. Sa kasalukuyan, ang mga puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay nasa limitasyon ng 50 milyong puntos, at ang ika-6 na asul na hugis buwan na singsing ng buhay ay lumitaw na sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang 6 na kulay na singsing ng buhay ay bumubuo ng kalahating bilog na unti-unting nagniningning. Ang gawain ni Yehan na may 8 milyong puntos para sa singsing ng buhay ay pumatay ng isang makapangyarihang dambuhalang tigre, na lubhang malupit. Ngunit hindi mahirap para sa kasalukuyang lakas ni Yehan na pumatay ng tigre na ito, lalo na't naroon pa ang ginintoang unicorn na isang napakalakas na nilalang na may pinakamataas na dugo ng mga yaozo. Nang tumayo ito doon, ang dambuhalang tigre ay nanginginig at madaling naputulan ang ulo ni Yehan. Matapos makuha ang 8 milyong puntos para sa singsing ng buhay, agad na hinanap ni Yehan sina Yeqing at Ao Zishuan, pagkatapos ay dinala sila sa hindi alam na lupain na natagpuan ni Shu Chaoj at iba pa mula sa Xinwu Academy. Matapos buksan ang hindi alam na lupain na ito, pumunta si Yehan sa lugar kung saan sina Chen Yi at iba pa mula sa Tiandao Mountain at binuksan din ang hindi alam na lupain para sa kanila. Dalawang hindi alam na lupain ang binuksan, at dalawang dagdag na sinaunang sining na pandigma ang lumitaw sa isip ni Yehan. Sa mga sumunod na oras, dadalhin ni Yehan sina Yeqing at Ao Zishuan para patuloy na kumuha ng mga gawain sa ika-6 na lugar para mapabuti ang kanilang mga singsing ng buhay. Habang gumagawa ng mga gawain, hindi naman papabayaan ni Yehan ang paghahanap sa lugar na ito. Sa bawat lugar ng lungsod ng tadhana, karaniwang may mga sinaunang larangan ng digmaan na naiwan mula sa mga dakilang labanan noong unang panahon, at hindi pa ito napapakinabangan sa loob ng libu-libong taon. Natural na maraming kayamanan tulad ng mga gamot na halaman sa lungsod ng tadhana, na siyang pangunahing dahilan ng paghahanap ni Yehan. Mabilis na, sa loob ng 2 araw, natagpuan ng pangkat ni Yehan ang kabuoang 3 hindi alam na lupain sa ika-6 na lugar. Sa loob lamang ng 2 araw, unti-unting nakapasok din ang mga tao mula sa 4 na lahi sa ika-6 na lugar. Ngunit matapos maranasan ang aral noong nakaraan, ang mga tao mula sa 4 na lahi ngayong pagkakataon ay unti-unting pumasok sa ika-6 na lugar at hindi na sumusunod sa bawat pangkat ng pangkat ni Yehan. Ang mga miyembro ng 4 na lahi na sumunod sa bawat pangkat noong nakaraan ay inatake ng Xinwu Academy, Buddhist Academy, Tiandao Mountain, Lijiangdao at iba pa, at kinuha ang kanilang mga singsing ng buhay. Kaya naman pagkatapos pumasok sa ika-6 na lugar ngayong pagkakataon, naging mas maayos ang mga tao mula sa 4 na lahi at naghanap din sila ng sarili nilang mga pagkakataon sa lungsod ng tadhana. Gayunpaman, ang hindi karaniwang pag-uugali ng mga tao mula sa 4 na lahi ay hindi dapat balewalain. Hindi naniniwala si Yehan na basta na lamang susuko sina unang emperador at Wang Chuyi. Ang 3 hindi alam na lupain ay hindi naman masama. Baka naman bigyan na lang natin ng konting tira ang mga taong ito na huli pa, oras na para magpatuloy tayo. Narinig ang mga salita ni Yehan at nagsalita si Yeqing, sa pagkakataong ito, hindi na sumunod sa atin ang mga tao mula sa 4 na lahi. Baka naman sumuko na sila o may ibang plano sila. Mas mabuting pumasok na tayo sa ika-7 lugar para maiwasan ang iba pang sitwasyon. Narinig ito at nagsalita si Ao Zishuan, naririnig ko na sa ika-12 lugar ng lungsod ng tadhana, ang tunay na panganib ay nagsisimula pagkatapos ng ika-6 na lugar. Ang unang 6 na lugar ay maaari lamang ituring na mga subok. Kung pumasok tayo sa ika-7 lugar, baka kailangan ng lahat na mag-ingat.
Walang nakakaalam kung ano ang itsura ng lugar na iyon ngayon. Nagsalita si Yehan, hindi mahalaga kung ano paman, kailangan nating lampasan ang hadlang na ito. Kahit pabundok ng mga espada o dagat ng apoy ito lamang ang daan patungo sa templo ng tadhana. Pagkatapos noon, nagpadala ng mensahe si Yehan sa lahat para maghanda ng pumasok sa ikapitong lugar. Sa kasalukuyan, lampas na sa 60 milyong puntos ang mga singsing ng buhay ni Yehan, Yeqing, at Ao Zishuan sa loob ng 2 araw. Basta't makumplito nila ang anumang gawain, makakapasok na sila sa ikapitong lugar. Sa susunod na araw, bawat pangkat ng mga kasama ni Yehan ay gumagawa ng mga gawain sa ika-6 na lugar para makakuha ng mga singsing ng buhay, habang sina Yehan, Yeqing, at Ao Zishuan ay nauna nang pumasok sa ikapitong lugar. Mabilis talagang makapaglakad ang mga taong ito, parang nagmamadali pang pumasok sa ikapitong lugar. Ang mga kilos ni Yehan at iba pa ay hindi nakalaktaw sa mga mata ng apat na hindi kapani-pani walang tauhan na nakapasok na sa ika-6 na lugar. Kanina pa lamang sila nakapasok, ngunit ang mga kasama ni Yehan ay nagmamadaling pumasok na sa ikapitong lugar, naganap na nalalampasan sila sa bilis. Kabanata 3248. Huwag kang mag-alala, titigil sila kapag nakarating na sila sa ikapitong lugar. Mabilis na kumikislap ang mga mata ng unang emperador, tumingin siya kina Wang Chuyi at Prinsipe Baxia at nagsalita, pagkatapos ng ika-6 na lugar, nagsisimula na ang tunay na panganib. Kahit na gusto nilang magpatuloy ng mabilis, mapipilit silang bagalhin ang kanilang bilis, at doon na darating ang ating pagkakataon. Bukod pa rito, hindi naman masama na sila ang una pang makarating sa lugar kung saan nagsisimula ang panganib. Malamig na nagsalita si Wang Chuyi, bagamat mayroon na tayong dagdag na kasama ngayong si Yu Honghuang, hindi dapat maliitin ang gininto ang unicorn. Dahil nasa tabi ni Yehan ito, lalong magiging mahirap para sa atin na harapin siya. Sana lang na huwag kayong mag-alinlangan pagdating ng oras. Kung hindi tayo matagumpay ngayong pagkakataon, isa sa isip kong umalis na sa alyansang ito. May ngisi si Kang Tianzhou habang tumitingin kina Wang Chuyi at Prinsipe Baxia. Napinsalang husto sila ng gininto ang unicorn at hindi pa ganap na gumaling. Kung hindi dahil sa pangangailangan natin sa kanilang dalawa para harapin si Yehan, baka nauna na silang inatake ni Kang Tian Beriel habang sila ay may sakit pa. Maaari kang magtiwala, mahal na Panginoon. Sa loob ng 2 araw, ganap na kaming gagaling. Malamig na umungol si Prinsipe Baxia. Kung hindi pa sila nasugatan, maaari na nilang atakehin si Yehan ngayon. Ito na ba ang ikapitong lugar? Sa sandaling ito, nakarating na si Yehan sa ikapitong lugar. Ang langit sa kanyang ibabaw ay medyo madilim, na nagdudulot ng pakiramdam ng kawalan ng buhay, at may bahid ng mapigating kapaligiran sa hangin. Huni. Biglang may nakakatakot na huni ang narinig mula sa walang hanggan na hindi kalayuan, na naging malakas na puwersa ng tunog na tumutusok sa mga tainga. Matingnan ng maingat ni Yehan, at sa isang iglap, isang napakalaking halimaw na nakatikip sa langit ay papalapit sa kanya. Ang mga kakilakilabot na matutulis na kuko nito ay bumabagsak, at kahit pa si Yehan ay naramdaman ang isang nakakatakot na puwersang nakamamatay. Ang nakakatakot na halimaw ay parang isang malaking maitim na ulap na nakatikip sa langit at araw. Parang isang langgam si Yehan sa harap nito. Ang mga mapula nitong mata ay naglalabas ng matinding kalupitan, parang isang napakagutom na hayop na gustong lumunin siya ng isang kagat. Ang mga nakakatakot na matutulis na kuko ay madaling nakapunit sa walang hanggan sa ibabaw ng ulo ni Yehan. Ang antas ng pagkamatay nito ay hindi bababa sa ilang mataas na antas na pinakamataas na mga banal na hari. Sa isang iglap, mabilis na umatras ang figure ni Yehan para iwasan ang pag-atake ng mga matutulis na kuko ng nakakatakot na halimaw. Roar! Umaangal patungo sa langit ang gininto ang unicorn. Bilang isang nangungunang pinuno sa mga halimaw, paano niya hahayaan na malampasan siya ng isang karaniwang ibon? Inilabas nito ang malakas na puwersa ng lahat ng hayop na naging dahilan para kahit pa ang halimaw na nakatikip sa langit ay maramdaman ang takot. Nang manginig ang mga malalaking pakpak nito, isang malakas na hangin ang kumalat sa langit at lupa, at pagkatapos ay tumakas na ang nakakatakot na halimaw. Ang napakalaking katawan nito ay nakakatakot kapag inilatag ang mga pakpak nito, ang buong lugar na may sukat na 10,000 metro ay natatakpan ng anino nito. Napakabihirang makakakita ng ganitong lakas ng halimaw mula nang pumasok tayo sa lungsod ng tadhana, at ang halimaw na ito ay iba sa mga karaniwang halimaw dahil wala itong dalisay na aura ng mga halimaw. Habang pinapanood ang pag-alis ng malaking halimaw, iniisip ito ni Yehan. Ngayong pumasok na siya sa ikapitong lugar, muntik na siyang maging biktima ng halimaw na ito. Maaaring nag-mutate ang halimaw na ito. Hindi mo ba naramdaman na ang aura nito ay halos kapareho ng mga dayuhan? Sabi ni Suzuko sa isip ni Yehan.
Bilang isang banal na halimaw, alam niya ang tungkol sa mga halimaw. Narinig ito at maingat na iniisip ni Yehan. Tama nga na ang aura ng malaking halimaw kanina ay halos kapareho ng mga dayuhan. Marami na siyang nakilala ng mga dayuhan, at kahit pa ay nakakulong niya ang dalawang kaluluwa ng mga dayuhan sa Hall of Souls. Mukhang talagang mas mahirap ang ikapitong lugar kaysa sa mga naunang lugar na ating dinaanan. Nang pumasok pa lang siya sa ikapitong lugar, nakatagpo na siya ng napakalakas na halimaw. Hindi niya alam kung ano pa ang haharapin niya sa susunod. Kung hindi dahil sa gininto ang unicorn na nasa kanyang tabi, siguradong nagkaroon na sila ng matinding labanan sa malaking halimaw na iyon. Nagsalita si Suzaku, habang lumalayo ka pa, lalong nagiging mapanganib. Ang mga daan sa unang bahagi ng lungsod ng tadhana ay maaari lamang ituring na mga pagsubok, at ang mga daan sa huli ay tunay na malupit. Kung nais mong makakuha ng malakas na pagkakataon, kailangan mong maranasan ang panganib. Ang mga hindi alam na tao na iyong makikilala ay lilito lamang sa mga huling lugar. Sinabi na ito ni Suzaku dati. Sumagot si Yehan, hindi mahalaga kung gaano pa ka mapanganib, ito lamang ang daan na tatahakin natin. Kung nais mong makarating sa ika-12 lugar at pumasok sa templo ng tadhana, hindi mo ito maiiwasan. Gayunpaman, dahil napakadelikado ng ika-7 lugar, kailangang hanapin agad ni Yehan sina Yeqing at Ao Zishuan. Hindi talaga siya makakapagtiwala na iwan sila ng mag-isa. Agad na pumunta si Yehan sa dambana ng tadhana at nagsimulang kumuha ng mga gawain. Tanging kapag nakakuha siya ng sapat na mga singsing ng buhay ay makakapagpatuloy siya ng ibang mga gawain. Patayin ang 3 lobo ng demonyo, 7 milyong singsing ng buhay. Tinanggap ni Yehan ang gawaing ito. Hindi niya kinuha ang mga gawain na nagkakahalaga ng 9 milyong singsing ng buhay. Ang pangunahing layunin ni Yehan ngayon ay hanapin sina Yeqing at Ao Zishuan. Ang mga gawain na may mas mataas na puntos para sa singsing ng buhay ay kadalasan din ay mas matagal nang matatapos. Mabilis na nakarating si Yehan sa lugar kung saan nagtataglay ang 3 lobo ng demonyo. Ito ay isang makakapal na sinaunang kagubatan. Maraming matataas na puno ang hindi umaabot sa ulap ngunit kasing taas ng langit. Lumilipad si Yehan sa langit at natagpuan ang 3 lobo ng demonyo sa isang lawa na bumabalot ng hamog. Sa tabi ng lawa, isang lobo ng demonyo na kasing laki ng bahay na may 3 ulo ay tamad na natutulog sa tabi ng lawa, hindi alam na may isang pares ng mga mata na parang espada ang nakatingin sa kanya mula sa itaas ng kanyang ulo. Ngunit sa sandaling ito, biglang itaas ng isa sa mga ulo ng natutulog na lobo ng demonyo ang ulo nito, at ang mga mata nitong mapula at puno ng takot ay tumingin kay Yehan sa itaas ng langit. Sa isang iglap ng matuklasan ng 3 lobo ng demonyo si Yehan, ang mundo ay bumabalot ng napakalamig na kapaligiran, at ang marahas na intensyon na pumatay na kumakalat sa lahat ng dako ay nagdulot ng paggalaw sa tahimik na tubig ng lawa. Kabanata 3249. Napakasensitibo ng hayop na ito. Pinaikli ni Yehan ang kanyang mga mata na parang espada na tila isang linya, pagkatapos ay ang Myriad Tribulation Sword ay bumagsak mula sa langit patungo sa 3 lobo ng demonyo. Ang maliwanag na liwanag ng espada ay parang balak na hatiin ang lawa sa ibaba. Nagalit ang 3 lobo ng demonyo, pagkatapos ay ang kanilang napakalaking katawan ay tumalon patungo kay Yehan sa itaas ng langit na parang isang kanyen, at ang kanilang napakalaking katawan ay direktang bumangga sa maliwanag na liwanag ng espada. Ngunit para sa pagtataka ni Yehan, ang kanyang makapangyarihang espada ay hindi nakapagdulot ng malubhang pinsala sa 3 lobo ng demonyo, at kahit pa ay hindi sila nasugatan. Ang katawan ng kabilang partido ay labis na malakas. Sa walang hanggan sa likuran ni Yehan, ang gininto ang unicorn ay nakatingin sa eksenang ito na may kasiya siyang mukha, ngunit ang 3 lobo ng demonyo ay tiningnan din nito ng may paghamak. Napakalakas ng katawan. Sumimangot ang mga kilay ni Yehan, pagkatapos ay biglang nagbuga ng isang nakakatakot na lamig ang isa sa mga ulo ng 3 lobo ng demonyo patungo sa mukha ni Yehan, na nagyelo sa walang hanggan sa kanyang harapan. Burhin. Umurong si Yehan, sinipa ang kanyang espada, at hinati ang nakakatakot na lamig sa gitna. Ngunit sa susunod na sandali, mga grupo ng nakakatakot na bola ng apoy ang sumabog mula sa isa pang bibig ng 3 ulo ng lobo ng demonyo. Ang mga bola ng apoy na kumakalat sa langit ay may nakamamanghang init, parang balak nilang ilibing si Yehan sa mundong ito. Halimaw na may 2 katangian. Nagulat ang mga mata ni Yehan, at agad na dumagsa ang batas ng tubig sa kanyang pagtawag. Ang lawa sa ibaba ay naging mga malalaking ahas na umaangal patungo sa langit at tinanggal ang mga bola ng apoy na kumakalat sa lahat ng dako.
Nagalit ang tatlong lobo ng demonyo, at isang grupo ng matutulis na talim ng hangin ang biglang sumabog mula sa bibig ng huling isa, na nagdulot ng nakakatakot na hangin na kumakalat sa pagitan ng langit at lupa, na mas matalim pa kaysa sa mga sandata. Talagang isang mutated species, at mayroon pa itong tatlong magkakaibang kapangyarihan ng katangian. Huminga ng malalim si Yehan, pinalakas ng 2 beses ang kanyang lakas sa paglaban, at biglang lumipad gamit ang Sword of Myriad Tribulation sa kanyang kamay, iyak ng Diyos at multo. Ang nakakatakot na madilim na kapangyarihan ay may dalang nakamamanghang kakayahang pumasok, tumagos sa walang katapusang hangin, at galit na tumama sa katawan ng tatlong ulo ng lobo ng demonyo. Sa pamamagitan ng galaw na ito, tinaboy ni Yehan ang tatlong lobo ng demonyo gamit ang kanyang espada at nag-iwan ng isang nakamamanghang bakas ng espada sa katawan ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi ito nasiyahan si Yehan. Matapos pinalakas ng 2 beses ang kanyang lakas sa paglaban, hindi niya pa rin napatay ang tatlong lobo ng demonyo sa tulong ng Myriad Tribulation Sword at ang kanyang lihim na sandata. Ang lakas ng katawan ng mga ito ay halos kapantay na ng ginintoang unicorn. Lubos na nagalit ang tatlong lobo ng demonyo at paulit-ulit na umaangal sa itaas ng langit. Sa isang iglap, ang mga nakakatakot na huni ng hayop ay umalingaw-ngaw sa buong sinaunang kagubatan, at ang buong lupa ay galit na nanginginig. Hoy! Ang halimaw na ito ay ang hari ng lugar na ito. Nang maramdaman ang nakakatakot na galaw mula sa sinaunang kagubatang ito, agad na nagbago ang mga mata ni Yehan na puno ng pagtataka. Sa sandaling ito, sa sinaunang kagubatan na ito, mga nakakatakot na halimaw ang lilito isa-isa, lahat ay patungo sa direksyon ni Yehan. Ang lupa ay galit na nanginginig. Ang ilang mga halimaw ay lumitaw sa ibabaw ng walang hanggan, at napakalaki ng kanilang sukat, mabangis at napakalakas. May mga halimaw na may iba't ibang hugis, at may daan-daang mga halimaw na tumatakbo at lumilipad sa walang hanggan. Ang mga eksenang ito ay labis na nakakatakot. Paulit-ulit na umaangal ang tatlong lobo ng demonyo. Bilang hari ng lugar na ito, walang sino man ang nang-ahas na hamanin ang kanyang autoridad. Si Yehan, isang tao na nang-ahas na saktan siya, ay tiyak na puputulin siya ng mga piraso. Ito pala ay ang hari ng lugar na ito, kaya naman napakahirap niyang patayin. Nang makita ang iba't ibang nakakatakot na halimaw na umaangal mula sa paligid na mundo, natural na naramdaman ni Yehan ang isang napakalakas na presyon. Ang mga halimaw na ito ay lahat ng naging mutated na, ang kanilang mga mata ay naging mapula, puno ng mga kulay na pumatay at malupit. Roar! Sa sandaling ito, nang ang mga nakakatakot na halimaw na ito ay lahat ay tumatakbo patungo kay Yehan, ang ginintoang unicorn ay tumayo sa tabi ni Yehan na may nakataas na ulo at umaangal patungo sa langit. Ang mga huni ng hayop na umaangal ay naipigil, at ang walang katapusang puwersa ng mga hayop ay kumalat sa paligid na mundo, na naging dahilan para manginig ng takot ang mga halimaw na muntik nang mawala ng isip. Bilang isang higanti ng mga halimaw, ang ginintoang unicorn ay may pinakamataas na dugo, at likas na may nakakatakot na puwersa na nakakapigil sa ibang mga lahi. Ito ay ang pagpigil ng mga mataas na antas sa mga mababang antas, at pati na rin ang paggalang at takot ng mga mababang antas sa mga mataas na antas na uri. Sa sandaling ito, ang tatlong lobo ng demonyo ay nanganginig ng takot, at naramdaman nito ang isang nakakatakot na presyon mula sa dugo ng ginintoang unicorn, na naging dahilan para hindi niya mapigilan na yumuko at sumamba. Nang makita na ang mga halimaw sa paligid na mundo ay tahimik na, ang ginintoang unicorn ay tumingin kay Yehan na may pagmamalaki, parang sinasabing kung hindi mo kayang hawakan ang isang bagay, kaya kung hawakan ito nang hindi gumagamit ng kamay. Hindi na pinansin ni Yehan ang ginintoang unicorn. Talagang malaking tulong ito sa kanya na mapahinto ang mga nakakabaliw na halimaw na ito. Kung hindi dahil dito, mahirap nang sabihin kung makakaya pa niyang patayin ang tatlong lobo ng demonyo habang kinakaharap ang daan-daang mga halimaw. Agad na lumakad si Yehan patungo sa tatlong lobo ng demonyo. Sa ilalim ng presyon ng ginintoang unicorn, ang tatlong lobo ng demonyo ay natakot na halos mabigang makahinga. Habang papalapit si Yehan, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang kilos. Mayroon akong isang palad, gagamitin kita para sa eksperimento. Kabanata 3250. Mukhang seryoso ang mukha ni Yehan, at isang nakakatakot na palad ang bumagsak mula sa langit, naging isang malaking bakas ng palad na umaangat sa langit, at pumaslang sa tatlong lobo ng demonyo. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nanginginig, at ang palad na iyon ay parang balak na sirain ang buong lupain sa ibaba. Boom! Sa isang iglap, bumagsak ang bakas ng palad ng Qingtian. Nawala ang lawa sa ibaba, at ang paligid na sinaunang kagubatan ay napakasakit na nawasak. Tanging 1,000 metro ang haba ng bakas ng palad ang lumitaw sa magulong lupain. Tungkol sa mga katawan ng tatlong lobo ng demonyo, ganap na silang nawala.
Lalong nanginig ang mga halimaw sa paligid na mundo, at kahit pa ang kanilang hari ay tinampol ng tao na nasa harap nila hanggang sa mamatay. Matapos putulin ang mga ulo ng tatlong lobo ng demonyo, kinuha ni Yehan ang gininto ang unicorn at diretso nang umalis. Hindi nang ahas ang mga halimaw na pigilan sila. Ang pagkakaroon ng gininto ang unicorn ay isang bundok na hindi nila kayang saktan. Gayunpaman, matapos makumplito ang gawaing ito, medyo bigat ang pakiramdam ni Yehan. Ang antas ng kahirapan ng gawain na patayin ang tatlong lobo ng demonyo ay lumampas na sa kahirapan ng gawain na mapasakamay ang kilin at makakuha ng 9 milyong singsing ng buhay. Malinaw na alam ni Yehan na kung wala ang gininto ang unicorn ngayon, maaaring hindi niya makumplito ang gawaing nagkakahalaga ng 7 milyong singsing ng buhay. Mula sa puntong ito, makikita na napakahirap makumplito ang mga gawain sa ikapitong lugar para makakuha ng singsing ng buhay kumpara sa mga naunang lugar. Pagkatapos noon, pumunta si Yehan sa dambana ng tadhana, at sa pamamagitan ng dambana ng tadhana, siya ay na-teleport sa lugar kung saan si Yeching ay naruroon. Sa sandaling ito, maraming miyembro ng pangkat ni Yehan ang nakapasok na sa ikapitong lugar, at naramdaman na rin nila ang pagkakaiba dito. Kung ikukumpara sa ika-6 na lugar, ang lugar na ito ay naging mas mapanganib. Ang mga halimaw ay napakalakas, at hindi na kasing dali noon na makahanap ng mga hindi alam na lupain. Mukhang pagkatapos ng watershed ng ika-6 na lugar, ang tunay na panganib ay talagang nagsisimula sa lungsod ng tadhana. Matapos makarating sa ikapitong lugar, ang mga puwersa tulad nina Li Zhengdao, Xinwu Academy, Buddhist Academy, Tiandao Mountain at iba pa ay nagkasama-sama na. Ang mga henyo ay nakatagpo ng iba't ibang antas ng panganib, at kahit pa ang ilang mga talentado ay namatay na noong sila ay pumasok pa lamang sa lugar na ito. Nagpasya rin itong maging mas maingat sina Li Zhengdao at iba pa sa ikapitong lugar. Sa pamamagitan ng dambana ng tadhana, mabilis na natagpuan ni Yehan sina Yeching at Ao Zishuan. Bagamat nakatagpo rin sila ng ilang panganib, ligtas silang nakaligtas. Maging napakahirap para sa atin na mabuhay sa ikapitong lugar. Ang mga halimaw dito ay lahat ay malakas at mabangis, at bukod pa sa mga halimaw na ito, mayroon din namang mga dayuhang nilalang dito. Nakipaglaban si Ao Zishuan sa mga halimaw sa ikapitong lugar. Bagamat siya ay nakatakas ng walang panganib, nakita rin niya ang mga hindi alam na dayuhang nilalang dito. Nagsalita si Yehan, dahil hindi natin ito maiiwasan, kailangan na lang nating harapin ito. Sa susunod, nakasalalay na ito sa pagkakataon at lakas ng bawat isa. Gayunpaman, habang mas mapanganib ang lugar, mas nakakagising ito ng potensyal ng isang practitioner. May mga kalamangan at kahinaan. Umuulan na. Tumingin si Yeching sa langit. Ang maitim na gabi ay unti-unting sumasakop sa lupain, at isang bahid ng lamig na nararamdaman ng lahat ay dahan-daang pumapasok. Sa lamig na ito, mayroong isang nakakatakot na pagsalakay at kakayahang pumasok, at mayroon din itong isang mapang api na kapangyarihan na puno ng matagal ng hininga. Nang maramdaman na pumapasok ang kapangyarihang ito sa kanilang mga katawan, parehong sumimangot sina Yeching at Ao Zishuan. Ang napakalakas na kapangyarihang ito ay sira ang kanilang mga katawan. Uy, ito ay ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Nagulat ang mukha ni Yehan. Habang unti-unting bumababa ang napakalakas na kapangyarihang ito, natuklasan ni Yehan na ang kanyang braso ng Diyos at demonyo ay automatikong sumisipsip ng kapangyarihang ito, at ang mga tato ng Diyos at demonyo sa kanyang kanang braso ay parang nabubuhay at mukhang totoo. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, kaya naman sila ay napakalakas. Hindi kayang labanan ni Yeching at Ao Zishuan ito. Nakita ito at sumimangot si Yehan. Bagamat hindi nakakapinsala sa kanya ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na dumarating kasabay ng paglubog ng gabi, hindi kayang labanan ito ni Yeching at Ao Zishuan. Sa kabaligtaran, parang walang problema ang gininto ang unicorn at hindi naramdaman ang anumang bagay. Sinabi ni Yeching, "Xiaohan, lalong lumalakas ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Hindi ito magandang bagay para sa mga pumasok sa ikapitong lugar." Narinig ito at nag-isip-isip si Yehan bago nagsalita, "Tara na, pumunta tayo sa dambana ng tadhana." Mabilis na nakarating ang tatlong tao at isang hayop sa dambana ng tadhana, at diretso nang nagtanong si Yehan, "Gusto kong malaman kung paano maiiwasan ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na dumarating kasabay ng gabi." Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay darating tuwing gabi, at ang tanging paraan para maiiwasan ito ay pumasok sa sanctuary. Malamig na nagsalita ang estatwa. Sanctuary. Nagtatakang tumingin ang tatlo kina Yehan. Maraming sanctuary sa lugar na ito, at bawat sanctuary ay may malakas na depensa para harangan ang pagsalakay ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Basta't pumasok ka sa sanctuary, ligtas ka na.
Narinig ang sagot ng estatwa at nag-isip-isip si Yehan bago nagsalita, gusto ko ng mapa ng ikapitong lugar.